Biko, sumobra na kayabangan mo. Aba, hindi ata siya, mukhang hindi ata siya nakatungtong ng lupa. Biko, sampal ito sa'yo. Makailang ulit nang nakapanayam ng iba't ibang national at local media si Engineer Selwyn Lau kaugnay sa kanyang mga komentaryo sa 9.2 billion peso Pasig City Hall project. Anya, hindi political na issue ang dahilan ng kanyang patuloy na pagkwestiyon, kundi ang malinaw na indikasyon umano ng anomalya at overpricing sa proyekto. Binalikan din nila ang isang insidente noong 2020 sa Mulmac, Barangay Bambang. Ayon sa kanya, nagtungo noon sa lugar si Mayor Vico Soto, Councilor Volta de los Santos, dating Kapitan J.R. Samson at Action Line Chief Bong De Leon matapos ang umano'y illegal na demolisyon na isinagawa ni Lau sa naturang lugar. Ngunit giit ni Lau, hindi ang demolisyon ang tunay na ugat ng tensyon, kundi ang problema ng illegal na droga sa lugar. Ayaw ko ba yung inumpisan ko, hindi ko tatapusin. Well, nandito na rin ako, haharapin ko na itong lahat ng katotohanan. Sa totoo lang, hirap na rin ako kasi negosyante kami, wala na kaming kalaban-laban. Dahil sila ang may kapangyarihan at nasa poder sila. Pero naisip ko rin kung pabayaan na lang namin na ganituhin kami, isa lang choice ko, umalis sa Pasig. Hindi lang naagrabyado ako rito, nabastos pa ako. At hindi lang nabastos ako, parang feeling ko aping-api kami. Dahil, paano ba ako naging convicted? Sabi ni Biko, convicted ako. Isipin mo ang isang mayor, napakaraming pera. Napakaraming pera sa disposal niya. Dapat mag-hire siya ng matino at matalinong konsultant at advisor. Hindi mga gago. Isang pagkakamali ni Biko dito, hindi naman kami bobo at gago na pwede nga tarantaduhin. Pero hindi rin kami tarantado na gugulo o gumagaw ng katarantaduhan. Ang umpisa ng problema ko rito sa Pasig ay droga talaga. Walang iba, droga. Gusto ninyo magpakitaan tayo ng dokumento ngayon. Si Volta, drug protector, ginawa mong konsyal, ginawa mong kanan kamay, kasalanan mo yan, problema mo yan kung hindi mo kaya makontrol ng taong yan. Bakit ba kami inatake ni Volta? Hindi ko naman siya kilala. Dahil lang doon sa binigay kong pangalan ng mga barangay, doon sa presinto, yung pangalan lahat ng mga involved sa drugs. Ngayon, sino yung hepe ng presinto? Si Torres. Kababata ni Volta, kababata ni Samson. O ano pa bang magagawa ko? Nangako si Kapitan Torres sa akin, pag binigay ko sa kanyang pangalan ng mga involved sa droga nito, confidential. Hindi. Pagkatao ko binigay sa kanya, inatake kami dito. 2 pang beses nila kami ni-raid bago dumating si Biko. Ni-raid kami dito, ni J.R. Samson. Wala pa si Volta dito, Dumating si Volta mga alas 5. Ito, mga alas 4 yata ito nangyayari. May karapatan ba ang barangay chairman na harangan ang gate namin? Bombero, sasakyan ng barangay, gate namin ito. At ito yung bahay ni Kagawad Obet de la Vega, ang supplier ng drug dito. Mga tulisan, mga magnanakaw, mga siraulo, nagpupunta dito, nananakot sa amin. Ano siya, siniswerte. Napakilala siya na ano daw siya, pinadala daw siya ng mayor. Bawal yan, Gate namin, hinarangan nila, Bawal yan, Dahil wala silang court order. Walang complaint nakafile sa amin, Barangay lang siya. Sino ba si Samson? Chairman. Chairman ka lang. Ganun ka nakabastos. Marami ka pang kakainin bigas. Mga fire truck, ginamit na, binara nila mga gate namin, Walang court order, Walang police report, wala lahat, Yan, Hindi kami pumalag, Tahimik lang kami. Paulit-ulit kasi sinabi niya na kami mga negosyante, masasama kaming tao. Naalala mo, sunod-sunod kami mga negosyante, inatake ni Biko. Ilan ba kami ang inatake niya rito? At ang sama niyan, katulad ako, sinabi niya, ipapakulong daw niya ako. Wala pa nga siyang kaso na ipile mo, bakit mo ako sinigawan na ipapakulong ako? Isa lang ang sagot ko sa iyo. Biko, sumobra na kayabangan mo. Hindi mo pa nga ako napailan ng case.
Sasabihin mo na kagad pakulong. At saka yung mga tauhan niya, ganun din sinabi sa amin. Ito, papakita ko sa inyo yung si Bong De Leon. Anak ko, abogada. Siya, magdurugas lang sa kalye. Hinamon ba naman anak ko na papakulong niya? Aba, hindi ata siya, mukhang hindi ata siya nakatungtong ng lupa. Bong, pumunta ka ulit sa akin. Dati hindi ako lumalaban sa inyo sapagkat nire-respeto ko, pero ngayon kalumpunta sa amin. Pumunta ka ngayon, magtapang-tapangan ka, titingnan natin ang itsura mo. Ang yayabang eh. Ang baba-baba na pinag-aralan, tapos hamonin ang isang abogada na papakulong niya. Biko, sampal ito sa iyo. Dahil ang matauhan mo ang nagsisira sa iyo. Hindi kami mga negosyante. Huwag mo kami ganyanin dahil hindi kami magdanakaw. Hindi rin anya ito ang dahilan ng kanyang pagtutol sa City Hall project. Giit niya malinaw ang umano'y anomalya at overpricing sa nasabing proyekto. Dahil dito hinamon nila si Mayor Soto na magharap sila upang personal niyang patunayan ang kanyang mga aligasyon. Possible na signal na angulo na kaya kayo aktibong nagkukomento tungkol sa 9.2 billion na City Hall ay dahil na nagkaroon kayo ng ganyang tagpo. Hindi. Dahil contractor din ako. Sobrang laki ng kinita nila. Nainggit ako. Gusto ko rin sumali. Isa sa mga dahilan kung bakit malakas loob ako. No? Dahil 40 years experience ako sa mga bidding. Lahat ng bidding, nakasama ko ng bidding, mga foreigner, Japanese, Koreano, Chinese, DPWS, private. Alam ko pa sikot-sikot yan. So, ito lang ngayon ang ko kay Biko. Huhulihin lang kita, Biko, dito sa isang bagay. 46,000 square meter lang ang floor area, footprint ng building ng City Hall. Kitama o mali yan, bibigyan na lang kita ng 10% allowance. 46,899. Oh, sige. Kahit gawin pang 47,000, kahit 48,000, kahit 50,000. Wala akong problema. Yang City Hall na yan, sa tagal ko sa construction, sa 40 years ako, hindi lalagpas yan ng 70,000 per square meter. Kayang tapusin na sa kontraktor yan. Na matino. Nalaman ko, yung sa Pasig City Hall na, nasa 200,000 per square meter. Nakakapagod na lang sabihin ang anomalya sa Pilipinas, no? Hindi na tinatago. Sa totoo lang, pinagmamalaki pa dito sa Pilipinas. Sinong nakapagnakaw ng billion na ngayon? In-award ninyo sa KMTD ng 9.2 billion. Teka, Mayor. Siguro naman, anong meron si MTD, meron din kami. 5 billion na lang kami. At least nakatipid ang Pilipino ng 4.2 billion. Dumaan ba sa tamang bidding itong project na ito? Sabi nila, yes. Hindi totoo yun. Kasi, ilan kaming mga contractor gusto pumasok dyan, hindi kami makakuha ng tamang impormasyon. Binablock nila. Natural, panalo na sila. Dahil walang kalaban ng manok nila eh. Paano makakalaban kaming mga contractor sa manok nila? Ang manok nila, nakaupo sa pugad. Kami, naghahanap pa kami ng pugad. Ang pagkakamali ni Biko, hindi niya akalain na merong tao sa City Hall, binigyan ako ng kopya, Xerox copy ng buong kopya ng bid. Kitang-kita talaga sa opisina, unsolicited proposal. So, ang unsolicited proposal, ay hindi yan gawa ng gobyerno. Gawa yan ng private sector. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwede gamitin yan pang bidding sapagkat panalo na siya. Hindi pa nag-umpisa. So, ang tawag dyan sa sistema, international itong sinasabi ko, Swiss Challenge. Pangalawang mali na naman ito ni Biko. Swiss Challenge. Dapat, ang unang mali na bidding sila. Pangalawa, hindi sila nagduman sa Swiss Challenge. Dapat Swiss Challenge muna yan. Ibig sabihin, kung may contractor, kung CMTD nag-offer ng 9.6 billion peso sa project no, another contractor mag-offer ng 9.5 billion, hindi pwede baliwalain ng mayor's office yung 9.5 billion na offer. Bakit si MTD 9.2 billion? Si Engineer Lau willing sa 5 billion.
Eh bakit hindi mo pagbibigyan si Mr. Lau? Mamaya-maya, may isang kontakto pa, lumaba pa. O kami, 4 billion. O di, wala na naman ako. Yung isa na naman pagbibigyan nila. Tama ba ako? Kailangan pa ba pumunta pa kayo sa Ateneo at sa UP? Niloloko lang tayo talaga sa totoo lang. Nung Ramada, i-demolish ang Ramada Hotel. Nag-bid kami dyan dati. Sumali ako sa isang grupo. Kami pa nag-offer ng pera sa may-ari para i-demolish namin. Dito, ang nag-demolish, binayaran pa. Tapos yung mga bakal, mga I-beam, ha? Bagong-bago. Sasabihin ko to kay Manzanero na sana sa akin mo binigay multa level. Meron ka na 10 milyon, ha? Kikita pa ko ng 20 milyon. Nakatanggap na rin siya ng imbitasyon mula kay City Administrator Attorney Jeron Manzanero para sa isang tour sa ginagawang City Hall. Gayunpaman, anya kahit muling manalo si Vico bilang alkalde, magpapatuloy pa rin siya sa pagtatanong sa naging proseso ng proyekto. Sinabi ko last week na bigyan mo lang ako ng isang computer at isang calculator. Sa 6 na oras, papatunayan ko na may anomalya sila. Pag hindi ko mapatunayan, papakulong ako. Pero pag napatunayan ko, kulong dapat silang lahat. Pero may kondisyones pa ako. Ilabas muna nila yung dokumento nila, i-seal natin sa gitna. Para wala pa magsabi ba na teka muna, tanungin ko lang muna si tanungin ko si ay, lugi naman ako doon, nag-isa na lang ako, pagkatapos pagtulong-tulungan pa nila ako. Hindi na doon sa naging reply ni Mayor Vico na paulit-ulit na lang daw, hindi na dapat patulan kasi lahat naman daw dumaan sa tamang proseso. Ako naman magsabi, Mayor, paulit-ulit na lang yung dahilan mo. Kasi, simple lang eh. Dumaan ka sa proseso. Ipakita mo sa akin ang proseso. Hinamon ako ni Vico na itutur daw niya ako sa City Hall. Sinabi ko kay Neil, Lunes, alas 7 na umaga. Wala naman ako narinig na tawag. Pero ngayon, alas 12 alas 12 ito 12:02. First time, hindi ko binigay ang number ko kay Attorney Jeron Manzanero. Nagpadala siya text message sa akin. Good day, Engineer Lau. This is Attorney Jeron Manzanero, City Administrator Pasig. We would like to invite you to a meeting and site tour for the new Pasig City Hall project on Wednesday, 14 May 2025 at 10 a.m. to be held at the construction site located along Caruncho Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City. Should you need further details or assistance, please feel free to reach me through this number. So ito, sumagot ako 152 ito. Good afternoon. Thanks for the invitation. It's an honor to accept your invitation as it could shed light to the controversy regarding the Pasig City Hall project. Kindly bring with you the complete floor plan of the whole project and bring with you the project manager, the city engineer, the contract manager, as to brief us and shed light to the valid complaint by Pasig constituents. I am so glad that the Mayor's Office resort to transparency in resolving this issue. Since nabanggit na engineer na rin si Atty. Manzanero, dahil nag-set siya ng pagkikita niyo po, ano kaya yung pwedeng maging development kapag nagkita na kayo? Do you think maayos yan kung sakali? Unang-una, how about yung confidentiality pag sinabi sa akin? Number 2, ako mismo, never na niya ako pinagbigyan dati mga pag-usap. So to be honest, I don't know how to talk with him and I don't know what the topic and I don't even know what's the purpose. Because lahat naman ng challenge ko kay Neil is open. Even right now, pipirma ako. Right now, harapan ninyo lahat. 5 billion, ako maggawa ng city, pipirmahan ko. Ngayon, hindi na kailangan tumawag pa ako na abogado at pipirmahan ko. Pero pag
sinabi ng taong bayan na ano, sige, 4.5 billion na lang. Papatawarin ko pa kayo ng 500 million pa. Ibig ko ba sabihin ba na yung in-offer ko, in general naman yan, hindi mo kailangan kumuha ng doktor, abogado, sertipiko, sapagkat, no? Maraming kontraktor lalaban dyan sa 5 billion na yan, hindi lang ako. Kaya nakamali si Vico, ang challenge niya dito, mga engineer, kato ako, ginaganyan niya ako, nagkamali siya. Kung ako, kaibigan niya, payuhan ko siya, mayor mo gawin yan. Kato si St. Gerard, tinira din niya, contractor din yan, patay din siya, marunong din yun. Wala naman ako sinabi na ako lang marunong eh. Marunong din yung taong yun. Ang tanong ko sa iyo, lulusot pa si Vico. Lulusot pa siya. Ngayon, siyempre, kahit na manalo pa siya sa eleksyon, mananatili pa rin yung question ko, nasaan ngayon yung bakit hindi kayo lumaban sa Swiss Challenge? Ba't ginamit yung bidding na controlled bidding? Kayo lang ha, kunwari ikaw. Tapos morong, ano lang, yung parang nagkikikuyan lang kayo, tapos mamaya bibigyan na kayo ng sobre, uwi ka na. Para sa patas na pagbabalita, kinuha rin natin ang panig ng mga taong nabanggit ni Engineer Lau. Ayon sa dating chairman ng Bangbang, naroon lamang siya sa insidente sa Mulmac noong 2020 upang tumindig para sa mga kabarangay na maapektuhan ng umano'y illegal na demolisyon. Samantala, itinanggi ni Kagawad Obet de la Vega ang mga paratang ni Lau. Ang aligasyon ay nagsimula umano ng tanggihan ng kagawad ang isang illegal na hiling ng engineer. Humingi rin kami ng ebidensya mula sa kampo ni Lau, ngunit wala siyang naipapakita pa. Sa panig naman ni Bong de Leon, mas minabuti niyang huwag na lamang patulan ang pahayag ng inhinyero. Ilan sa kanyang mga kasamahan ang hayagang pinabulaanan ang mga akusasyon ng nasabing engineer. Pinili rin ni De Los Santos na huwag nang sagutin ang mga paratang, habang si Mayor Vico tumangging magbigay ng komento sa paulit-ulit na press conference ni Engineer Lau. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.